Hindi naman nagpatinat kay itong mga high orcs sa kanilang mga nasaksiyan at nakipaglaban sa mga nino nitong si Sung Jinwoo. Ito namang si Kagalgan ay naiisip ang isang partikular na monarch at natanong ang kaniyang sarili kung bakit nga ba sila naroroon. Sapagkat simula nung sila ay magising ay may isang kakaibang boses di gumano na napuudyok sa kanilang mga isipan. Napastangin ang lahat ng mga tao. Hindi nga raw nila kinakailangan pa ng anumang rason at tanging kinakailangan lamang nilang sumunod. At upang mabawasan ang kaniyang pangamba ay inatasan na rin itong sumali ang kaniyang mga general at naputos na ialay ng mga ito sa kaniya ang mga labi ng lahat ng mga mortal na naroroon. Napangiti naman ito si Jinwoo sapagkat mukhang magiging laban nga daw ito sa pagitan ng kani-kanilang mga general. Etong ang si Ayon ay agad ay narap ketong isa sa tatlo at makikitang nagwasiwas ng kaniyang napakalaking espada. Nagawa naman itong si Ayon na makipagsabayan sa bawat banat na isinasagawa nitong masabing high orc hanggang sa binigyan niya ito ng isang napakalakas na untob sa ulo. Nalabis naman itong dinamdam kung kaya't mabilis na sinamantala ito nitong si Ayon upang tapusin ang kaniyang laban. Eto namang si Gris ay pinuyukan ng dalawang nasabing general. Subalit walang saysay ang kombinasyon ng mga ito na madali lamang niyang naiwasan at kasabay na pinaslang ang isa sa kanila. Muli namang umatake ang matitirang general, subalit walang silbi ang lakas nito kumpara sa kaniya at pinatalsik lamang nitong si Ikris. Dito ay naghihintay na ang palakol ni Ayon, nakasabay na binomba ang likurang bahagi nitong high orc. Ngunit hindi doon nagtatapos sa paghihirap niya dahil ang mga kuko nitong oso na si Tang ang talagang nagdala sa kaniya patungo sa kabilang buhay. Tinuri pa nga ng mga ito ang kombinasyon at abilidad mayroon ng bawat isa. Samantalang nasambit naman ni Jinwoo na lubang mas malakas ang kaniyang mga general kesa dito sa mga bata ni Kagalgan. Subalit ayon pa nga sa kaniya na kahit mukha siyang kampante sa pakikipaglaban, ay napuna naman niyang dihamak na mas mabilis ang pagkakubos ng kaniyang mana kesa sa pag-recover nito gamit ang kaniyang potion. Kung magpapatuloy nga daw ito, ay talagang tuluyang maglalaho ang lahat ng kaniyang mga anino sa gitna ng pakikipaglaban. Hindi naman nakapaniwala eto si Kagalgan sa mga nangyayari. Habang ang attack force na naroroon ay nagtangka nga sanang tumulong sa pakikipaglaban. Subalit agad namang pinatahimik itong naturang boss ng mga halimaw. Sapagkat niya, ang mga kagaya nilang tagapanood ay dapat lamang manatili sa isang tabi at hindi dapat maging kabahagi sa entablado mga master. Kaniya na rin pinuntirya etong si Jinwoo at winikan itong hindi nga daw siya makakapayag na magpatuloy ang ganitong kabastusan ng bibig sa kaniyang harapan at kasabay na inatake ng sandanakmak na spell. Ngunit kahit gaano pa ito kalakas ay wala ding silbi at kagad na pinawalang disa ng naturang system. Nalapis na ikinabigla nitong si Kagalgan. Nagsalita naman ito si Jinwoo kung kaniya nga daw bang natatandaan ang kaniyang naging payag kanina na siya ay hindi isang magandang match-up para sa isang kagaya niya. Pagkatapos ay inatasan niya ang isa sa kaniyang mga mage gamit ang Orb of Avarice upang wasakin ng tuluyan ang nakakainis di gumanulitong kalasad na ating makikita naging epektibo nga kontra sa spell nitong naturang halimaw at labis nga itong di makapaniwala at galit na galit talaga sa nagawa nitong binata laban sa kaniya. Nabigla nga rin ng gusto etong si Chahayin sa kaniyang nasaksiyan. Matapos na marating ang silid, ang mga lidaw nga daw ba na nasa kaniyang harapan ay kasalukuyang mga sinamon. Naguguluhan ito dahil nga kahit ang mga biyasa sa ganung kakayahan ay tangi magagawa lamang kontrolin ang isa o dalawang nilalang. Kahit ano nga daw ba ang nangyayari? Agad nga siyang lumapit sa buong grupo ng attack force. Nakasalukuyang di nga rin alam ang isasagot sa mga kakaibang pangyayari sa kanilang harapan. Eto namang si Kagalgan ay hindi na nga kinaya pa ang kayang sinapit mula sa mga kamay nitong binata. Kung kaya't muli itong gumamit ng mga spell at nagsimulang baguhin at palakihin ang kaniyang kanyuan kontra dito sa binata. Agad namang nagbigay ng kautusan etong hunter na si Chahayin sa ibang naroroon na lumayo mula sa nasabing pwesto sapagkat galit na nga etong boss ng mga high orcs na talagang nagnanais na durugin ang mga kagaya nga daw nilang insekto. Sinagot naman siya ng binata na lubang ibinabalik lamang nito si Kagalgan ang mapait niyang karanasan tungkol sa mga dambuhalang halimaw habang kasabay na tuluyang naubos na ang kaniyang mana sa katawan. Muli namang gumawa ng isang pagkatake etong boss ng mga high orcs na kagaya ng isang dragon. Sabay wikang hanggang sa ngayon nga daw pa ay patuloy pa rin mas bababang klase na pagtingin nitong binata sa kagaya niya. Subalit nabigla naman ito nang supulpot mula sa tagilirang bahagi ng kaniyang ulo etong si Jinwoo at sumagot nga ito ng oo at pinasinta ang mata nito. Paliwanag pa nga nitong binata na sa kaniyang ginawa ay mas lalo lamang pinadali niya ang pag-target sa nasabing halimaw.
Napaka-imposible nga raw na magawang madepensahan ng isang sorcerer ang isang pag-atake na mula sa isang kagaya niyang assassin kung wala itong kasamang tagapagbantay. At dito ay kasabay na mabilis na nagpakawala ng napakaraming bilang na mga pag-atake sa buong katawan ng boss nitong dungeon.